Miss Love. Ako po si Kyle, 18 taong gulang. Lumaki akong palaging nasa anino ni Kuya Anton. Matangkad, palaging honor student, at laging bida sa mata ng pamilya. Wala naman akong reklamo. Nasanay na akong si kapatid ni Anton ang tawag sa akin. Pero isang bagay ang hindi alam ng kuya ko. Natikman ko ang magandang nobya niya na si Ate Samantha. Nung una ko siyang nakita, ordinaryong Sabado lang yun. Nasa sala ako at nakahiga sa sofa habang nakatutok sa cellphone ko nang dumating si Kuya Anton kasama ang isang babae. Agad akong napatingin. Grabe, ang ganda. Artistahin ang itsura. Maputing babae, mahaba ang buhok, at sa simpleng ngiti niya, parang biglang lumiwanag ang buong bahay. Ama, Pa, siya nga pala si Samantha. Nobya ko, pakilala ni Kuya. Bakas sa boses ang kasiyahan. Ngumiti si Ate Samantha at magalang na nagmano kina Mama at Papa. Nang tumingin siya sa akin, saglit pa siyang ngumiti. Ikaw siguro si Kyle? Opo. Tango kong sabi. Para akong natulala. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam ko agad na may kakaibang epekto siya sa akin. Parehas pala silang graduating na. Matalino din katulad ni Kuya Anton. Pambato si school nila, pati sa beauty contest. Lumipas ang mga araw. Halos linggo-linggo, dumadalaw si Ate Samantha. Madalas silang tumatambay ni Kuya sa may sala o kaya naman lumalabas. Ako naman, madalas sumisingit. Kunwari, kukuha ng tubig sa ref. O kaya naman ay uupo saglit sa may sofa. Hindi para makisali, kundi para lang makita siya. Minsan, dumating siya nang wala pa si Kuya. Nasa kusina ako noon. Bigla siyang dumating, dala ang isang maliit na paper bag. Hi Kyle, andito na ba si Anton? Tanong niya. Wala pa eh. Siguro pauwi na rin po yun. Sabi ko. Ganun ba? Sige, hihintayin ko na lang. Umupo siya sa may mesa. At ako naman ay nagpatuloy sa ginagawa. Pilit hindi pinapahalata na kinakabahan ako. Tahimik lang kaming dalawa hanggang sa siya na mismo ang bumasag ng katahimikan. Ikaw ba? Mahilig ka rin ba sa basketball tulad ng kuya mo? Tanong niya. Hindi masyado eh. Mas gusto ko pong mag-drawing. Sagot ko. Nagulat ako nung bigla siyang ngumiti. Talaga? Ako rin eh. Mahilig mag-sketch dati. Pero hindi na ako masyadong nakakapag-drawing ngayon. Anya. Doon nagsimula ang maliit naming usapan. Hindi ko inaasahan na makakahanap kami ng kahit maliit na koneksyon. Pero para sa akin, napakalaking bagay nun. Habang tumatagal, mas napapansin kong hindi ko na siya tinitingnan bilang nobya ng Kuya Anton ko, kundi bilang isang babae. Nanais ko pa o gusto ko pang makilala. Nakakahiyaman pong aminin, Miss Love. Pero tuwing nandito si Ate Sam, palihim ko siyang sinusulyapan. Ang paraan ng pagtawa niya, ang malambing na boses niya, pati ang simpleng pag-ayos niya ng buhok niya. Lahat yun, parang nakaukit sa isip ko. Minsan, nasa sala kami noon. Nanunood ng TV. Si Kuya abala sa may cellphone niya. At ako naman ay kunwaring nakatutok din sa palabas. Pero yung totoo, nakatingin ako kay Ate Samantha. Nung mag-angat siya ng tingin, dumiretso yun sa akin. Saglit kaming nagkatitigan. Napahiya ako, kaya dali-dali akong umiwas ng tingin. Narinig ko na lamang siyang mahinang natawa. Isang hapon, inutusan ako ni Mama na bumili sa may tindahan. Pagkabalik ko, nasa bahay si Ate Samantha, pero wala pa si Kuya.
Nasa kusina siya noon kasama ni Mama, tumutulong na maghiwa ng mga gulay. Kyle, ikaw na nga muna magpatuloy dito. Pupuntahan ko lamang ang tita Letty mo. Sabi ni Mama bago lumabas at naiwan kaming dalawa ni Ate Samantha. Tahimik akong naghihiwa ng mga gulay habang siya naman ay abala sa kamatis. Maya-maya, bigla siyang nagsalita. Ilang taon ka na nga, Kyle? Tanong niya. 18 po, ate. Bata ka pa pala, no? May girlfriend ka na ba? Ha? Naku, wala pa po. 18 pa lang ako eh. Baka magalit si Mama. Naku, ganun ba? Naku baby ka pa pala, no? Hindi, no. Binata na ako. Sabi ko. Sige nga. Kung binata ka na talaga, may karanasan ka na ba? Karanasan saan? Di karanasan sa babae. Napatingin ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa mga tinatanong niya. Utal-utal kong sabi. Di ba wala pa? Naku, bata ka pa nga. Napatingin ako sa kanya. Ganun ba yun? Oo naman. Anya, sabay ngiti at kindat pa sa akin. Natigilan ako nun, Miss Love. Hindi naman na siya nag-usisa pagkatapos. Pero mula noon, mas lalo kong kinakabahan tuwing magkasama kaming dalawa. Bawat araw na lumilipas, mas lalong bumibigat sa dibdib ko ang lihim kong nararamdaman. Alam kong mali, dahil nobya siya ng kuya ko. Kapag nalaman to ni kuya, siguradong magagalit siya. Pero paano ko naman pipigilan ang damdamin na kusa na lang tumutubo? Minsan sa kwarto ko, kinakausap ko na nga yung sarili ko eh. Ano ka ba naman, Kyle? Tigilan mo na nga yung kakaisip kay Samantha. Pero kapag muli ko naman siyang nakita, bumabalik lahat ng kaba at saya at nakakalimutan ko yung pinapayo ko sa sarili ko. Dumating yung araw ng kaarawan ni Kuya Anton. Maraming mga bumisita. Masaya ang lahat. Ako nasa gilid lang, nanunood. Siyempre si Ate Samantha nandoon. Suot-suot ang pulang dress. Ang ganda-ganda niya. Halos lahat ay napapatingin sa kanya. Litaw yung mapuputi niyang hita sa hapit na hapit niyang dress. Habang abala si Kuya sa pakikipagkwentuhan, dumaan siya sa harap ko at mahina akong sinabihan na, Kyle, ang tahimik mo na naman dyan. Tara, tulungan mo akong maglagay ng plato sa mesa. Sumunod ako sa kanya. Habang inaayos namin ang mesa, hindi ko maiwasang maamoy yung pabango niya. Ang lambot ng kamay niya nung aksidenteng magdikit ang mga kamay namin. Pareho kaming napatigil saglit. Walang sinabi, pero ramdam ko ang kakaibang kilig na dumaloy sa akin. Lumipas pa ang mga oras, kinagabihan, pumunta na ako sa kwarto. Pero habang nakahiga ako, hindi ko pa rin maiwasang isipin si Ate Sam. Hindi pa ako makatulog. Siguro dala na rin ang ingay mula sa iba pang bisitang nandoon. Mga bandang 11:00 na ng gabi, natapos na ang kasiyahan. Umalis na rin ang mga bisita. Pero ako, heto pa rin, nakahiga, nakatingin sa kisame at gising na gising pa rin ang diwa. Si Ate Samantha kasi, dito na magpapalipas ng gabi. Dahil gabi na natapos ang handaan, sinabi ni Mama na mas mabuti nang dito na siya matulog kaysa umuwi pa. Wala namang tumutol dahil botong-boto sila kay Ate Sam. Tahimik na ang buong bahay. Narinig ko pa ang mahihinang yabag ni na Mama at Papa sa kabilang dulo ng pasilyo. Malamang naghahanda na rin silang matulog. Ang ilaw sa sala ay nakapatay na. Tanging liwanag na lang mula sa lampshade ng kwarto ko ang naiwan. Pinikit ko ang mga mata ko. Pilit na iniisip na bukas ay isang normal na araw na lang ulit. Pero habang lumilipas ang mga minuto, mas lalo kong hindi mapakali. Para bang may kung anong bigat sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ba tong nararamdaman ko.
Maya-maya, nakarinig ako ng ingay mula sa kwarto ni Kuya Anton. Nagsimula lang sa mahihinang tawanan. Akala ko nung una, nagkukwentuhan lang sila Kuya at Ate Samantha bago matulog. Pero habang lumalalim ang gabi, unti-unting nag-iba ang tono ng mga ingay. May mga bulong, may mga halakhaka na parang pigil, at maya-maya, may mga bagay na akong nairirinig na hindi dapat. Nag-init yung tenga ko, Miss Love. Pati yung buong katawan ko. Hindi ko nga alam kung tatakpan ko ba ang tenga ko o magpapatuloy lang na makinig kahit labag sa konsensya ko. Ang mga pangyayari ay malinaw na malinaw sa akin. Hindi ko alam kung anong mas matimbang, ang selos o ang pagkahiya sa sarili ko. Selos, dahil ramdam kong siya ang babae na lihim kong minamahal. Pero malinaw na hindi ako ang mahal niya. Pagkapahiya, dahil sa halip na talikuran ang naririnig, mas lalo akong natigilan at nakinig. Pumikit ako ng mariin. Pilit iniisip na hindi ko dapat maramdaman ang ganito. Kyle, siya ang nobya ng kuya mo. Mali ito, mali. Sabi ko sa sarili ko. Pero imbis na mawala ang iniisip ko, mas lalong umaalingaw-ngaw ang mga naririnig ko sa kabilang kwarto. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, imbis na tuluyang masaktan ako, mas lalo akong naakit, Miss Love. Parang may dalawang boses na nag-aaway sa loob ng utak ko. Tumigil ka. Huwag mong hayaang lamunin ka ng damdaming hindi mo dapat maramdaman. Pero may isa pang boses na bumubulong na, Ako dapat ang nasa lugar ni Kuya Anton. Hindi ko alam kung alin ang susundin. Ang alam ko lang, bawat halakhak, bawat may hina nilang paghinga, ay tila nakaukit sa alaala ko. Na para bang ako yung nandun, kahit hindi naman talaga. Makalipas ang ilang minuto, na parang oras kong ituring, unti-unti nang tumahimik ang kabilang silid. Marahil ay nakatulog na silang dalawa. Ako naman, naiwan dito sa may dilim. Hawak ang sarili kong damdamin na hindi ko alam kung saan dadalhin. Hindi ko alam kung galit ba ako kay Kuya, o naiinggit, o nasasaktan lang dahil sa nararamdaman ko. Pero isang bagay ang malinaw nun. Mas lalong tumibay ang pakiramdam ko kay Samantha. Pagbangon ko kinabukasan, gising na sila Mama at Papa. Si Kuya Anton naman nakangiti habang abala sa kusina. Si Ate Samantha nakaupo na rin, nakasuot ng simpleng t-shirt na halata namang kay Kuya. Maaliwalas ang mukha niya, halatang may nangyari kagabi. Nung magtama ang mga mata namin, ngumiti siya. Good morning, Kyle. Good morning din po. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili ko. Habang kumakain kami ng almusal, hindi ko maiwasang isipin ang gabing nagdaan. Hindi ko alam kung normal lang ba yon para sa isang magnobyo't nobya o kung ako lamang ba yung nababalo sa pag-iisip. Pero ang sigurado ko, ako lang ang may dalang mabigat sa puso. Sa kwarto ko, bago pumasok sa school, nag-isip ako. Hanggang dito na lang ba ako? Hanggang sa pagiging tagapakinig o hanggang sa lihim na paghanga na lang? Alam ko namang mali. Alam kong hindi ko dapat ipagpatuloy yung nararamdaman ko. Pero bakit parang mas lalo akong nagkakagusto sa kanya? At doon, ginawa ko ang pangako ko sa sarili ko. Hindi ako aamin. Hindi ko sisirain ang relasyon nila ni Kuya. Kahit masaktan pa ako, pipiliin ko na lamang manahimik. Pero sa kaibuturan ng puso ko, alam kong ang mga pangako ko ay minsang natutunaw. Lalo na kapag nakakaharap ko si Samantha. Lumipas pa ang mga araw, Miss Love. Normal lang sa paningin ng lahat. Pero sa akin, bawat tingin ni Ate Samantha, bawat ngiti niya, ang bawat biro niya, iba yung kabayong nadarama ko. Pero alam ko naman sa sarili ko, yung narinig ko nung gabing yun, hindi na rin mawawala sa alaala ko.
Sa halip na maging babala, naging apoy siya na mas lalong nagpasiklab sa damdamin ko. At simula noon, alam ko, hindi na magiging simple lamang ang lahat. Dumaan pa ang ilang mga linggo dahil naging busy kami sa eskwelahan. Sabado noon, nung pumunta si Ate Samantha. Kasama niya si Kuya, tulad ng dati. Pero may kakaiba akong nararamdaman nung dumating sila. Mas naging aware ako sa presensya niya. At para bang siya man ay napapatingin sa akin ng mas madalas. Lagi siyang nakangiti sa akin at lagi akong kinakausap. Napapansin ko rin na madalas niya na ako kung biruin. Araw ng linggo noon, may pinuntahan sila mama at papa. Si kuya naman ay nag-aya kay Ate Samantha na dito muna sa bahay. Pero mga bandang hapon noon, umalis muna si kuya. Sandali lang ako, may bibilin lang ako. Sabi niya, kaya naiwan kaming dalawa ni Samantha sa may sala. Kyle, ikaw na munang bahala kay Ate Sam mo ha, may bibilin lang ako. Sabi niya. Sige, sagot ko. Pag-aalis ni Kuya Anton, katahimikan ang bumalot sa amin ni Samantha. Tanging tunog ng orasan sa dingding yung maririnig. Kyle, ano palang ginagawa mo pag wala kang pasok? Tanong niya bigla. Binasag ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Nagkibit balikat ako. Minsan nagdo-drawing o kaya naman naglalaro ng PC. Sabi ko. Pwede ko bang makita yung mga drawing mo? Ngumiti siya. Parang totoong interesado. Nag-alinlangan pa ako nung una, pero tumanguri naman ako. O sige, sa kwarto ko. Pagpasok namin sa silid ko, doon ko pinakita ang mga ilang sketchbook ko. Tumabi siya sa akin noon habang binubuklat yung mga pahina. Amoy na amoy ko yung pamilyar niyang pabango. Banayad, hindi matapang, pero nakaka-addict. Ang galing mo naman pala, Kyle eh. Bakit hindi mo pagpatuloy? Pwede ka bang maging architect o designer? Sabi niya. Ngumiti ako, pero sa loob-loob ko, hindi ko alam kung paano tatakpan ang kaba. Ang lapit-lapit niya kasi. Ramdam ko yung init ng braso niya sa tabi ko. Alam mo, bulong niya habang nakatitig sa isa kong drawing na isang babae. Parang ako to. Napalunok ako bigla nun, Miss Love. Totoo naman eh, siya yun. Siya yung naging inspirasyon ko sa maraming sketches ko. Pero hindi ko naman kasi inaasahan na mapapansin niya. Baka. Sagot ko at hindi umaamin. Huminto siya noon sa pagbubuklat at tumingin ng diretso sa akin. Ikaw ba, Kyle? May tinatago kang hindi sinasabi? Parang biglang huminto yung oras. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa kanya. Gusto kong umamin pero natatakot naman ako sa magiging resulta. Kaya nanahimik na lamang ako. Ngumiti siya. Parang may kakaibang lambing sa ngiti niyang yun. Alam mo, tahimik ka palagi. Pero minsan, nararamdaman ko na marami kang gustong sabihin sa akin. Aminin mo nga sa akin, Kyle. May gusto ka sa akin, no? Malandi pa niyang sabi. Nagulat ako nung bigla niyang hawakan ang kamay ko. Walang salita, basta marahan lang niyang pinatong ang kamay niya sa akin. Ramdam ko yung malambot na balat niya at para ba akong nakuryente. Ate Samantha, mahina akong bulong na para bang ayaw kong marinig ng kahit na sino. Shh, sagot niya. Inilapit pa yung sarili niya sa akin. At bago pa ako makaisip kung tama o mali, naramdaman ko na lamang yung labi niya sa labi ko. Isang halik na nagsimula sa kaba, pero unti-unting naging mas malalim. Hindi ko na alam kung paano ako nakasabay. Basta ang alam ko, ang tagal kong inasam na mangyari to. At ngayon, nandito na, parang panaginip. Wala ka pang karanasan, di ba? Gusto mo, ako ang una? Pero wag mong ipagsasabi. Sikreto lang natin to, ha?
Okay. Sabi ko na lamang na napatango-tango pa. Habang lumalalim ang palitan naming dalawa, nakalimutan ko lahat, pati si Kuya Anton. Tanging siya lamang ang nasa isip ko. Ang kamay niya na nakayakap sa batok ko. Ang kamay ko naman, hindi ko alam kung saan nilalagay, hanggang sa marahan ko yung hinaplos sa likod niya. Huminto siya sandali. Hingal na hingal. Kyle, kalma ka lang, Sabi niya dahil mukhang ninenervyos na ako. Mula sa kama, napahiga na siya. Hindi ko maipaliwanag yung bilis ng tibok ng puso ko. Para bang lahat ng iniisip ko noon na puro pangarap lang, ngayon ay nagiging totoo na. Ang mga sumunod na nangyari, Miss Love, hindi ko na makakalimutan. Ang bawat aplos niya, ang bawat pagtingin niya sa akin, lahat yun ay parang apoy na nagbigay ng init na matagal ko nang hinahanap. At sa loob ng silid kong yun, naging totoo ang lahat ng lihim kong nararamdaman, na para bang kami lang ang tao sa mundo. At kahit ilang minuto lamang yun, pakiramdam ko walang katapusan. Nung matapos, parehong tahimik lang kami. Nakahiga siya, nakapikit, habang ako naman ay nakatitig lang sa kisame. Hindi ko alam kung anong iisipin ko noon. Masaya ba ako o natatakot? O baka pareho? Maya-maya bumangon siya at inayos ang buhok niya. Tumingin siya sa akin at marahang ngumiti. Kyle, wala kang nakita, wala tayong ginawa. Naiintindihan mo, di ba? Tumango ako. Oo ate, oo, sabi ko. Bago siya lumabas ng kwarto, huminto pa siya sa may pintuan at muling tumingin sa akin. Ngumiti siya ng nakakaloko. Tapos sinabi niya, pero alam mo Kyle, walang-wala ang kuya mo sa'yo ah. At iniwan na lang niya akong nakatulala at walang nasabi. Pagbalik ni kuya, parang wala lang. Normal ulit ang kilos ni Ate Samantha. Nakangiti at nagkukwentuhan lamang sila. Ako naman, pinilit kong maging natural. Pero sa loob-loob ko, alam kong may nangyari at hindi biro yun. Alam kong mali, alam kong kasalanan to. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ko na kayang itanggi. Nauhulog ako kay Ate Samantha. Lumipas pa po ang mga araw. Naging normal na ulit ang lahat. Pilit kong kinalimutan ang mga nangyari, pero ang ihirap. At isang gabi, matapos ang hapunan, ay pumasok na sa kwarto si Kuya Anton at si Ate Samantha. Wala kasi nun si Mama at Papa. Umuwi sa probinsya at 3 araw silang mawawala. Kaya naman malayang magagawa nila Kuya lahat ng gusto niya. At isa na roon, ang patulugin gabi-gabi doon si Ate Sam. Pangalawang gabi na ni Samantha sa bahay. At bandang 10:00 noon ng gabi, ako na lamang ang naiwan sa may sala. Maya-maya lang, bumaba si Samantha. Nakangiti, hawak ang isang baso ng tubig. Kyle, hindi ka pa natutulog? Tanong niya. Hindi pa, may tatapusin pa ako eh. Lumapit siya at umupo sa may tabi ko. Ang bango-bango niya. Nilapag niya yung baso sa mesa at bahagyang lumapit pa. Alam mo, Kyle? Anya, tapos ngumiti. Minsan naiisip ko, ano kayang iniisip mo tuwing tinitingnan mo ko? Naalala mo kaya yung nangyari sa atin o hindi? Hindi ko siya nasagot agad. Kinabahan kasi ako bigla. Marahan niyang hinawakan yung kamay ko. Huwag ka nang magkunwari. Alam ko, na mismo no. Nagulat ako. Ate Sam, nilapit niya yung mukha niya. Shh, huwag ka nang maingay. Doon na ako napasandal sa may sofa. At siya na mismo ang lumapit sa akin at hinalikan ako. Hindi matagal na halik, pero mainit at matamis. Ako pa nga yung nag-aatubili. Siya yung nagpilit. Relax. Relax ka lang, Kyle. Okay? Ako nang bahala. Bulong niya. Mapanukso ang tono. Pero, huli na to ha.
Ang kuya mo kasi tinulugan ako kaagad. Tumawa siya ng mahina. Idinikit pa ang noo niya sa noo ko. Si kuya. Alam ko, huwag mo muna siyang alalahanin. Mahal ko ang kuya mo. Seryoso ako doon. Anya na seryosong tingin sa akin bago muling ngumiti. Pero bilang kapatid ka niya at alam kong wala ka pang alam. Kaya pinagbigyan na kita. Basta secret lang natin to ha, Kyle? Hindi dapat malaman ng kuya mo. Parang huminto ang mundo ko sa mga sinasabi niya. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako o matutuwa. Sa loob-loob ko parang panaginip ang nangyayari. Hindi na siya naghintay ng sagot. Siya na mismo ang humila sa akin ng marahan. At nung gabing yon, Miss Love, nangyari ulit sa pangalawang pagkakataon. Hindi lang halik o hawak sa kamay. Taimtim, tahimik pero matindi. Habang sa kabilang kwarto ay natutulog si Kuya Anton. Hindi ko na alam kung ilang minuto na nagtagal. Basta ang alam ko lang, ang bawat bulong niya ay tumatak sa alaala ko. Matapos ang lahat, umupo siya. Inayos ang buhok at huminga ng malalim. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Alam kong bawal to. Pero ayokong isipin mo na ginagamit kita ha? Pinagbigyan lang kita. Kasi nakikita ko kung paano ka tumitingin sa akin. Gusto kong maranasan mo bago ka naman makahanap ng totoong para sa'yo, Kyle. Pero dito lang. Hanggang dito na lang. Tumango-tango ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin yun. May mga salitang gusto kong sabihin na gusto ko siya, na mahal ko siya, na sana ako na lang. Pero pinigilan ko yung sarili ko. Naiintindihan ko siya. Mahal niya si kuya. At ako ay isang lihim lang. Bago siya umalis, yumuko siya at hinagkan pa ako ulit sa pisngi. Yung secret natin ha? Huwag mong ipapaalam kahit kanino. Pili ang bulong niya ulit sabay kindat. Pagkatapos niyang umakyat, naiwan akong nakaupo. Nakatingin sa kamay kong nanginginig. Ang kwarto ko, ang bahay namin, lahat ay pareho pa rin sa panlabas, pero sa loob ko, iba na. Wala na akong maibabalik sa dati. Kinabukasan, parang wala lang. Masigla si Samantha. Habang nakikipagkwentuhan kay Kuya Anton sa mesa, nakangiti na para bang wala lang. Ako naman, nakaupo sa may gilid at tahimik, dala-dala ang lihim ng gabing yun. At doon, alam kong yun na ang huli. Hindi na dapat maulit. Kasi kahit ano pang pili ang biro o kapilihan, may mga damdamin na masyado ng mabigat para ipagpatuloy. Miss Love, ilang taon na rin ang lumipas mula nung mangyari ang karanasan kong ito kay Samantha. Graduate na sila ni Kuya at may magaganda na ring trabaho. Pero kahit ilang taon na ang lumipas, hinding-hindi ko siya makakalimutan. Ang gabing ang nobya ng kuya ko ang mismong nagbukas ng pinto para sa akin. At sa parehong gabi rin ay tinatakan niya ako ng isang lihim na pag-ibig na bawal. Hanggang dito na lamang po, Miss Love, ang aking lihim na confession. Ako po ulit, si Kyle. Maraming salamat po, Miss Love, sa pag-ere ng aking maiksing kwento.